Magandang araw mga kakamping, mga kababayan. Pakinggan po natin to si Maharlika Buljakera dahil tila po nagmamakaawa siya or nanghihikayat siya sa mga kakamping na kampihan siya, no? So, pakinggan po natin yung mga sinabi niya at nabanggit na naman po niya dito sa Atty. Leni Robredo. Pakinggan natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs, nila Leni, nila kung sino pa man dyan. Tayo ang tunay na biktima dito. Kayo, ako, tayong lahat. At ang mga politikong ito ay binababoy tayo. Kayong mga kakamping, hindi lang yan ang ginawa ni Lisa, ni Ahas. Inutusan niya ang dating Chief Justice Lucas Bersamin para bilugin ang utak ni Duterte, which is hindi siya nagwagi, para totaling ipa-disqualify si Leni Robredo as Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Dapat si Pangulong Duterte na magsalita niyan, pero unahan ko na dahil, para ma-confirm niya na later on. Kaya nakita niyo mga palangga, mga kakamping, mga dilawan, nag-away-away tayo. Lingid sa inyong kaalaman, nasa mga kamay na ang power ni Duterte. Na minumura din ninyo. Okay lang, para sa nagmumurahan tayo. Na si Pangulong Duterte, na ginawa niya ng mga kwento-kwentong mga galit na galit kayo dahil gusto nyong iupo si Leni, pero, ay pinagtatanggol nyo si Leni, rather, pero dahil ang matandang Duterte ay may respeto sa batas, may respeto sa konstitusyon, hindi niya pinayagang manaig ang na si Lisa na ipatanggal si Leni o pa-disqualified nung time na Vice President siya during the what? Electoral protest. Kung si Duterte ay isang katulad ni Ahas, ni Kuting Jr. na hindi na nagtagal si Leni nung Vice President siya. Kasi si Duterte ang makapangyarihan ng araw na yon. Kung siya ay masamang damo, na yan ang inyong gustong sabihin, hindi na nagtagal si Leni at tinwist na ni Duterte ang mga batas kung ano man ang pwede niyang itwist gamit ang kanyang power. Niloko ba kayo ni Duterte? Ano ang ibinato niyo kay Duterte? War on drugs. Galit na galit kayo. Di ba? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga palangga kong kakamping at mga dilawan, magpasalamat kayo kay Duterte. Dahil inappoint pa nga niya, kahit gano'n ang mga naganap kay Leni noon, di ba? Sinubukan ni Pangulong Duterte na i-appoint din si Leni sa housing. Pero syempre, si Leni ay nag-iibang landas dahil may mga forces na nagpupush sa kanya. At naniniwala ako na si Leni during that time, hindi siya nagkakaroon ng sarili niyang decision making kasi may mga advisor din yan, katulad ni Kuting. And that's totally understandable. Na ipaliwanag actually yan ni Attorney Vic sa interview ko, na syempre kaya nga may mga kabinet, kaya nga may mga advisor na ganyan. So yan ang dapat niyang balaman, ikapasalamat niyo kay Digong dahil hindi niya ginamit ang pang-aabuso sa batas, pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan na totally nakipagsabwatan si Duterte sa Chief Justice din na si Lucas Bersamin. Leni, kaya pa? So, bibilisan ko lang po yung reaction ko sa mga pinagsasabi ni Maharlika Buljakera. Ngayon, tila nakikiusap siya at sinasabi niya, hinihikayat niya tayo na kampihan siya, na magsama-sama tayo. Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Maharlika Buljakera, ang masasabi ko lang sa'yo, ka. Dahil pagkatapos mong bastusin, i-disrespect at kung ano-anong pinagsasabi mo kay Atty. Leni, kay Pinoy, sa mga kakamping, ngayon, hihikayatin mo kami na kampihan ka, na sumama sa'yo. Okay ka lang? Nag-iisip ka ba? Kung hindi ako nagkakamali, tinawag niyang hitad sa Atty. Leni. Tapos si Pinoy, kung hindi rin ako nagkakamali, tinawag niyang marami ang bukang bibig noon, mga narrative at saka mga kuda na talagang nakakabastos, no? Talagang sobrang below the belt at sobrang nakakabastos po ang mga binitawang salita niyan. Sa mga kakamping, sa mga tinatawag niyang dilawan, kila Pinoy, kila Atty. Leni, no?
Kung hindi ako nagkakamali, pati kay Chris Aquino, no? Marami ang kuda noon, no? Itama niyo na lang po ako kung ako'y nagkakamali, pero marami akong nakitang video niya na ang dami niyang kuda na nakakabastos talaga. Tapos ngayon, mananawagan sa mga kakamping na samahan siya, kampihan siya, no? Okay lang kaya yan? Nag-iisip kaya yan? Gumagamit kaya siya ng kokote niya? Well, sa bagay, hindi siya gumamit ng kokote niya noong 2022, kaya ngayon, iyak ng iyak, no? Dahil nabudol daw siya. Ang dami pa niyang dinamay. Tapos ngayon, idadamay pa tayo. Gusto pa tayong sumama sa kanya. So, evidently, hindi siya nag-iisip. Kung akala niya, ang mga kakamping ay kagaya ng mga binubudol niya or pinapaniwala niya, inuumpluwensyahan niya, ay nagkakamali siya. No? Dahil ang pagkakakilala ko po sa mga kakamping ay nag-iisip. No? Hindi po kagaya nila na hindi gumagamit ng kokote. Kaya ngayon, nag-iiyakan po sila. Tapos ngayon, gusto tayong idamay. Gusto magkampi-kampi tayo. Magkakampi daw tayo. Pagkatapos mong balahurain, kung ano-ano pinagsasabi mo kay Atty. Lenny, ganyan ang panawagan mo ngayon. Kung mambastos, wagas, yan din, no? Yan din yung mga gumagawa ng mga content, yan si Maharlika, na mga nakaka-impluensya doon sa mga taga-kubol nila. Yung ina-amplify niya yung mga chismis about Atty. Lenny, about kila Pinoy, pati yung narrative na nandaya daw sa Atty. Lenny, di ba sinakyan yan? Tapos kung daw ako nagkakamali, in-amplify pa nila, no? In-amplify niya. So, in other words, aminado naman siya na nagamit siya no? Tapos ngayon, pagkatapos mong kutyain, balahurain yung sinusuportahan namin, mananawagan ka sa mga supporter niya. Pati si Atty. Lenny, idinadami mo sa mga kadramahan mo. No? So, gumamit ka naman ng kokote mo, Maharlika Boljakera. Hindi lahat ng tao kasing babaw mo or kasing babaw ng mga naniniwala sa'yo. Kung desperada ka na dahil siguro ramdam mo na nawawalan ka na ng kakampi, desperada ka dahil problematic ka na, stress ka na, at nagwo-worry ka dahil sa mga kinuda mo, sa mga kilalang personalidad, nang wala kang preno, hindi mo nililimitahan ang mga inilalabas mo sa bibig mo, kuda ka ng kuda, at ngayon, siguro nararamdaman mo na aaksyonan ka na, gagawin ka ng legal action, at siguro nararamdaman mo na dehado ka na, ngayon tatawagin mo yung mga kakampi, gusto mo magsanang puwersa tayo? Abay, ayos ka lang ba? No? So, unfortunately for you, Maharlika, mag-isa ka lang dyan sa problema mong yan. Harapin mo na mag-isa yung ginawa mong problema. Kayo mga kakamping, so supportahan nyo ba to? Yung problema nila yon. Huwag tayong makialam. Kung nagbabangayan sila, nagbabanggaan sila, buti nga sa kanila. Deserve nila yan. So, Maharlika Boljakera, good luck na lang sa'yo. Good luck na lang sa future mo. Dati talaga, ako'y pikon na pikon dito kapag gumagamit yan ng mga salitang hitad, ng kung ano-anong salita, no? Ina-amplify pa niya yung mga black propaganda against Atty. Lenny, against Liberal Party. Tapos ngayon, ganyan ang mga kuda, abay ayos. Akala niya nga siguro ay tayo'y uto-uto, no? At magpapanin lang. Akala niya, kagaya nila tayo, na madaling maniwala. So, pasensya ka na, Maharlika Boljakera, kayo-kayo na lamang dyan, no? So, mga kakamping, anong masasabi nyo sa mga panghihikayat nito ni Maharlika Boljakera? Ako pa hindi sasama dyan. Never. Kahit kailan, hindi ko sasamahan yung mga ganyang uri ng tao na may ganyang uri ng karakter, no? Na walang preno sa pagsasalita. Makikita mo ang uri ng pagkatao ng isang tao sa mga nilalabas niya sa bibig niya at sa mga taong nakasama niya, no? So kung ikaw ay sumuporta sa tiwali, ikaw ay sumuporta sa sinungaling, no? At ikaw ay kasama ng mga taong ngayon ay nakalaban mo na, no? Dahil pare-pareho kayong nagbabangay, nagbabatuhan ng mga kung ano-anong kasiraan, gusto niyo sumama kami sa inyo? No? Again, ano ka, sinuswerte? So, ano pong masasabi nyo, mga kakamping? Comment down below. Marami pong salamat.